kanina po. Ba't po kayo naiyak na yun? Yun po nga po yung pinagtatalunan namin. Sagot ng sagot sa akin na pinapaliwanag ko na ano siya, basta po 19 years old ka na kako, hindi ka pa butante, hindi pa po siya nagpaparehistro. Tapos yung mula ka ako ng, dapat nga ako yung birth certificate ng anak mo, nung nailabas kayo, mga 1 linggo lang, dapat naayos nyo na yan. Tumagal pa ng ganyan, ako pa rin ang nagpasikaso nga noon. Tapos nung pinagsasabihan ko po siya, sagot ng sagot sa akin, lahat ng mga ako nag-iirap sa anak mo. Sabi ko, hindi mo nakikita yung pinagpapahalaga ko kakoy anak mo. Sabi ko, sa akin, sinasagot-sagot ako, tapos binabaliktad pa ako. Dapat ba ako kung may isip siya, hindi niya po gagawin. Hindi yung problema namin mag-ina yun. Nag-uusap lang kami. Tapos narinig nga po kami nung mga naano po doon na sagot po ng sagot sa akin yung sabi, ba't ganyan yung anak mo, sagot ng sagot sa'yo. So mataas ba yung boses sa akin, pinapaliwanagan ko lang siya. Sumbog pa siya kay Ate Jean na nag-iskandalo. Ba't naman po ako mag-iskandalo doon? Bab, magkaya ka muna. Ay po kayo mga tegram. Wala na tubig eh. May tubig. Hingi ka lang, paritil ka. Alagyan na kayo. Kain po tayo sa Tekram. Sa akin po, ubos na. Wala pong tira. Tapos kay nanay. Ay po mga Tekram. Dito kami ngayon sa JBL Katekram. Mag-update po kami kay baby Chloe. Nantay lang po namin si nanay po. Ito na si nanay. Dito po kayo na itabi tayo. Kuya Martin. Hindi ko alam kahit stand mo na lang dito. Diyan na lang. Kung gutom po kayo, kumain na po muna kayo. Nagkamusan ako sa bahay. Pero sa inyo po yan. Kain na po muna kayo. Hindi po, busog na. Kumain po doon, may lugaw pong rasyon sa umaga, tsaka po itlog. Nakakain naman po. Kaya medyo po yan. Nakakain pong pababaan. Opo. Hirap mo yung alagaan pagka walang katuwang. Ngayon po, pinatulog ko lang. At pinabantay ko lang din po doon sa kasama ko po doon. Opo. Ano po ba nangyari? Ay, ano po yung birth certificate, kala po namin nung dinala po nung lola, tsaka lolo, nariso na po. Dahil po nilakad po namin yun. Wait lang, Nay. Kasi nung una pa, yan po yung po natin, di ba po? Ang problema. Nakuha na po namin, binigay na nga po yung pinaka-original na papel. Opo. Kaya nga lang po pala, ang wala po palang tatak. Ibig po sabihin pala, hindi pa po nila ni-rehistro po Opo. sa munisipyo. Yun po kailangan po rin, ma-rehistro po siya. Hindi po makakalabas si baby pagka hindi naka-rehistro pa yun. Pwede na nga daw pong lumabas kung Opo, bali, ha? Pwede na nga daw pong Kaya lang po, iniintay pa nga po yung sardine na sa At ulo. okay na po ba lahat? Hindi po, yung sa puso Wait po lang po. Iyan ko po muna sa mga katekram. Bali, ito po yung pang na natin katekram. Pang ilang linggo na ho to kay baby 2 weeks Chloe? na po, 2 weeks na. 2 weeks and... Mga 2 days, mga gano'n. 2 days. Opo. Sige na, bigyan niyo po kami ng update. Ano po yung mga nangyari sa 2 weeks and 2 days. Tapos, ano niyo po muna? Iyan niyo po muna yung mga sakit. Yung pito, katekram. Hindi lang po talaga maganda yung balita dahil ang dami pong nakitang sakit kay baby Chloe. Si nanay na po mag-update. Yung mga sakit nga pong nakita sa kanya, yung sa una pong ginagamot po sa kanya, yung sa pulmonya po, okay na po ito siya. Clear na daw po yung lungs. Tapos Yung po sa lungs po niya, okay na. Okay na po daw po yun. Clear na po. Ito po kasi lahat ng mga nakitang sakit katekram.
na nakakalungkot lang po na ang sakit sa dibdib. Yung 7 nakitang sakit po sa kanya is Noonan syndrome, pneumonia both lungs, congenital hydrocephalus, congenital cataract, congenital heart disease, cerebral palsy at saka bowel insuffison. Ano na po dito sa 7 yung mga na ano po nila na yun? Parang ano lang po yung naging clear lang po sa kanya, yung pulmonya lang po eh. Pero po Yung yung, po sa lungs. sa lungs po niya, tsaka yung sa puso po, ano daw po yun, damage po. Kumbaga po, yung gamot, hindi nahalo lang po sa gatas, yun po yung ano niya, pinagagamot niya. Pero po yung nakita po doon sa bukol sa kanyang dibdib po, wala daw pong operasyon po dito noon. Tinatransfer po kami sa Manila daw po. Sa Sabi Manila nito, Heart Pill, sabi nito. ano po? Yung sa mga ano po, mga buto daw po yun. ah, Tapos po yung sa ano po niya, yung sa katarata po, yung parang may pamatak po na iaano lang po sa kanya doon muna. Tsaka yung pinaka ano po talaga yung sa ulo niya, hindi pa po na ano yung hindi pa po nalalaan kung ano po talaga po yung nasa ulo. Sa surgery po. Yung ano po sa kanya, yung kaya nga po hindi siya, dito po siya dumediretso sa ilong. Baka daw po kasi napunta sa baga yung pag Opo, ang tawag po doon na NGT. yung GT po. Doon po Dumadayo dumadaan yung kanyang... pagkain. tapos, ang sabi niyo po kanina, lalabas na po. Hindi pa po, ano, yung ang ano lang po, pagka po na naging okay po yung sa ano, nasa ano po, yung sa ulo po ni baby. Akala ko Hindi sabi niyo po. pwede na daw po Kung lumabas. naging po okay na daw po yun sa ulo ni Beth, nalaan na pwede sulpa. Pwede na daw po munang lumabas. Kasi po yung pag-opera naman daw po sa ano niya, hindi Sa naman puso, po yun, sa dibdib. po, hindi naman daw po yun minamadali. Sabi po nito. Ay, hindi po ba urgent yun? Emergency? Yung pong dito? Ay, hindi, yun po ang ano, sabi po nila, hindi naman po daw yung minamadali na ano. Pero kung ano nga daw po yun, sa Manila po, kasi wala daw po sila dyan. Ganun. Pinatransfer po kami doon sa Manila po. Sila po yung mag-aasikaso nun. Na ibibigyan tayo ng referral o tayo po yung... Yun po ang aanuin ko po, kung tatransfer po, kung tayo na po yung magdadala automatic po doon. Opo. Yun po yung Siguro po, siguraduhin nyo kung pwede pong lakarin nyo po, kung pwede na po sila mismo yung magdala na po sa atin. yun po pa, sasabihin ko pong gano'n. Ano pa po yung mga update na para ano? Kumbaga po si baby, okay naman po siya, hindi naman na siya nilalagnat. Okay na po siya, hindi na siya, kumbaga yung mga sa parte lang po talaga ng katawan niya. Marami pa po talaga siyang, kailangan niya maka-recover siya doon sa mga pagdadaan niya po, marami po. Opo. Yun po. So, basta ngayon okay po siya. Okay naman po siya, hindi siya nilalagnat. Yung sa pneumonia niya okay Yun na po. po. Opo, naging clear po siya. Maganda Okay na po naging siya resulta huminga. Po niya. Opo. Siyempre, meron po siyang mga pausok po yung namin po sa kanya. Basta yun po yung mga magandang balita. Yung sa lungs, okay na po. Maliban po doon sa lungs, ano pa po yung naging okay sa kanya? Ano po, hindi ko po rin po masasabi ko kasi po, yung sa pag-deli po niya, maintain lang po yun. Kumbaga para pong pumayat pa nga po si baby. Yung mga doctors po niya, ano pong sabi? Ano po yung mga magandang improvement na sabi po nila? O sa mga nakikita niyo pong improvement, ano po, pong... hindi naman po talagang ganun totally na okay po eh. Bakit to? Parang sa ano lang po talaga siya nag-clear sa lungs. Yung pneumonia po niya. Nga po, marami pa pong komplikasyon siya sa puso niya. Kailangan maano pa rin po yun. Kasi nasabi po niyo, yung puso po niya may butas po na maliit. Oo, may posibilidad naman po daw yung matakpan daw po. Pero siyempre po, ang gusto ko kasi lumalaki po yung sa bukol niya dito. Habang umaano siya, palaki din po yun ang palaki.
Pero healthy po siya ngayon. Ayan, po. Malakas naman po. Malakas po siya. Yung padila-dila niya, nandun pa rin. Nandun po yung pag nagwawala siya, ganyan. Masigla po siya. Pero yung ano po, yung itong mga sakit po niya, yung 7 sakit po niya, ibig sabihin, isa lang po yung nagamot pa lang po dito. Walang nagagamot. Bakit po kaya? Walang nagagamot? Dapat po inaano nyo sila. Ganun eh. Wala naman daw, hindi naman po daw doon ng operasyon. Kumbaga wala naman daw silang ganun sa operasyon sa buto. Kaya yun po ang inaano nila, tatransfer. Kumbaga sa Manila po yan, ma'am, sabi gano'n. Ang magagamot lang po pala dyan, yung pong sa baga, pulmonya. Talaga po. Yung mga major surgery po Wala pala, po hindi po sila, dyan wala nagagawa. po dyan. Sa Manila po. Wala po sila dyan sa mga ganun daw po. Yung mga major ganun, yung mga major sa puso, sa kaya pala si Baby Vincent, doon din po Opo, inano, yun nga po, sa... Pansamantala daw nga po, pwedeng lumabas kung ano. Pero wag po niyong wag pong sa inyo manggagaling po yung gusto pwede niyong na lumabas. lumabas, hindi po namin Dapat sinasabi. sa mga doctors, sa mga tumitingin ho sa kanya, no, Nay. So, tulog, Nay. Kasi sabi niyo, umuwi si Ate Michelle. Ako, mahirap po talaga. Ilang araw na pong wala kayong kasama dyan? Ilang araw na po yun, mula ng Miyerkules. Isang linggo na po. Paiba-iba po yung mood ni baby. Kasi parang wala ko kayong tulog. Kuya. Gusto niyo palitan ko muna kayo? Kaya naman po, kailangan talaga po tiyaga para sa kanya. Opo. Pero kumusta po yung mga katabi niyo po dyan? Mababait po. Nung nag-ano po kami. Kumbaga, hindi po kami nagka-anuhan po ng anak ko. Kasi po masyadong maparade po sa akin. Paano po? Maparade po siya. Si Ate Michelle? Ano ba po nakabasa ko sa tiyan? Ano po siya kay Ate Jane? Opo. Nagsumbong po siya pa na ako daw po nag-skandal. Ito po ako doon. Dapat po problema namin dalawa po mag-ina. Hindi niya po sinasabi kong Sana po kahit po pumasyal po kayo ito, pwede naman po kayong dumalaw po sa taas. Hindi niya alam yung hirap po sa anak niya. Sorry na, may mga ganyan po pala. Opo, ano po pala sagot po sa akin yung anak ko na yun. Kuya Martin, siguro pa-take out mo to. Doon tayo sa sasakyan. Pwede po, pwede naman po kayong pumasyal po na sa lahat. Makita niyo po yung condition ng apo ko. Pwede naman po kayong umakyat. Para po ano niyo po siya. Hindi po, sorry na, may palang ganyan. Wait, sa tayo para... Opo, sige. Ano po yung, may problema po pala? Sa amin po Ano pong naging problema, Nay? pag ano po kasi, kung sakali po kasing lalabas, yung ID po niya kasi po kailangan. Opo. Wala po siyang mga wala po siyang mga ID. Kahit ayaw naman po i-offer yung sa akin. Kasi po siya na po yung sa umpisa po, siya po pala yung doon, interview. Kaya po siya ang hinahanapan ng mga ID. Hindi ko naman po mapilma pa ko. Sabi po, baka po pwede po yun sa akin. Sa nanay daw po. Wala po siyang mga wala siyang barangay ID man lang. Kanina po, ba't po kayo naiyak na yun? Yun po nga po yung pinagtatalunan namin. Sagot ng sagot sa akin na pinapaliwanag ko na basta po 19 years old ka na kako, hindi ka pa butante, hindi pa po siya nagpaparehistro. Tapos yung mula ka ako dapat nga ako yung birth certificate ng anak mo, nung nailabas kayo, mga 1 linggo lang, dapat naayos nyo na yan. Tumagal pa ng ganyan, ako pa rin ang nagpasikaso nga noon. Tapos nung pinagsasabihan ko po siya, sagot ng sagot sa akin, lahat ng mga ako nag-iirap sa anak mo. Sabi ko, hindi mo nakikita yung pinagpapahalaga ko yung anak mo. Sabi ko, saan? Sinasagot-sagot ako, tapos binabaliktad pa ako. Dapat ba kung may isip siya, hindi niya po gagawin yung problema namin mag-ina yun. Nag-uusap lang kami. Tapos narinig nga po kami nung mga
inaano po doon na sagot po ng sagot sa akin yung sabi, ba't ganyan anak mo, sagot ng sagot sa'yo. Sa mataas ba yung boses sa akin, pinapaliwanagan ko lang siya. So, sumbong pa siya kay Ate Jean na nag-iskandalo. Ba't naman po ako mag-iskandalo doon? Nasabihan ko yung anak mo, mula maliit na ano, kung wala ka ako, paano na yung bata? Simula sa ngayon na ospital nga po yung anak niya, ala po. Ala po talaga kahit singkunduling na nanggagaling doon sa ama ng bata. Wala pong tatay. May tatay po, wala naman pong pakailan. Sa parte po na ganun kami nagtatalo, yung sa ginawa niya na ganyan, maagi siya nag-asawa. Yung kung nasabi niyo po yung yung parang, ano po yung binaligtad po kayo? Ayun po, yung nagsumbong nga po na sabi na nag-iiskandalo daw po ako. Ba't naman po ako mag-iiskandalo doon sa loob na nag-uusap lang po kami. Pinagsasabihan ko lang siya ng kung ano dapat niyang gawin, paano makalabas yung ano mo. Dapat kasi noon pa, may mga ID ka. Na, kasi yung anak mo, ganyan ang sitwasyon. Ikaw talaga ikaw mahahanapan na ano. Kung ako lang kako, marami kong ID, kompleto ko sa ID. Ayaw nga akong pumayag at mapag-usapan natin. Napakamahal ng pamasahe ka ako, anak, para uuwi ka na naman ganun. Ako po mula nung pumunta kami, na-admit niyo po kami din eh. Dalawang beses na po ako umuwi. Kada po pamasahe ko, 1,000 po balikan. Tapos po, nakailang uwi ako, pangalawa, tapos po siya nang umuwi. Kada umuwi naman ako, binibigyan ko naman po siya ng, hindi ko po binibigay sa kanya, nagbibigay lang po ako ng 1,000. Pagdating ko po mga 2 araw lang, ala na po yung pera, baka ako. Sabi ko, magtipid-tipid ka, anak, baka nauubos yung may pagkain naman po siya doon. Tapos nung sumunod na naman po uwi ko, binigyan ko na naman po siya ulit ng 1,000. Kasi nga po, wala nang damit, araw-araw naliligo, ang layo-layo namin. Ngayon po, nung umuwi ako ngayon, napakadami ko nang dala. Parang ako kung sakaling magtagal-tagal nga yung anak niya, ayun, may pang 10 araw na siyang damit na susuotin. Ngayon po, ako pa sinisisi nung inano ko siya, pipilitin na sabi ko, talagang kailangan mo na, may rehistro mo na talaga yung anak mo. Kasi yan ang kailangan, paano tayo makakalabas. Ayun nga, na-stranded nga po siya. Yung munisipyo nga daw po, sarado. Ano po, holiday, ilang araw na po siya wala. O yung binigay ko po, bali, ala na yun. Binigyan ko lang po muna ng pamasahe na 1,000 na pera. Ala na po yung panggastos. Ayun lang, manghihingi na po rin yun sa akin ng tapos tinuturuan ko po, hinga niya po yung, kasi po kailangan po kasi tatay, siya po kasi nakapirma doon sa birth certificate. Siya po. Pagka po pinanotaryo po nila yon, rate register, kasama po yung tatay, tsaka po siya talaga mag-aayos. Kasi magtiis-tiis ka muna dyan at kailangan huwag kang uuwi nang hindi mo na naayos yung late register ng anak mo. Ayun po, kailangan paliwanag niyo na lang sa kanya na naintindihan niya din po yan pagka kasi matured po eh. Po talaga siya, parang isip bata pa siya. Di ko, parang wala lang sa kanya. Parang wala po yung problema. Ako po ang nagdadala ng problema sa anak niya. Siya po walang problema. Wala po siyang pinoproblema. Unawain niyo na po muna yung kung ano po yung mga action niya. Oo nga po, kailangan po namin yung... Intindi niya po muna. Pagka medyo maintindihan din po ng anak niyo yan. Paliwanag niyo lang po unti-unti. Hindi ko kasi mabibigay. Lagi pong siya nakaangil sa akin. Kausapin ko kayo parang lang. Opo, parang siya pa yung nanay sa akin. Mas ako mahinayon kung pinapaliwanag sa kanya yung mga sitwasyon na dapat mong gawin. Lagi na siyang may paliwanag. Na lang na pag-pray niya din po. Sabi ko, ikaw, magulang ka na, hindi ka na, dalaga na. Pwede kang kung saan-saan na wala kang problema. Higit na ako, dapat ikaw na mga problema. Kayong ako gumawa niya. Lahat ng mga bagay na
ginawa niyo, nagpasarap kayo, ganun po. Tapos kung pinabayaan ng mga lola doon, ay kung hindi ko nga po pala kinuha yan, tapos sa pa nagmamalaki, kukuhanin ko na Eka, di Eka, alis na kami. Sabi niya, kala niya kung kaya niya tumayo sa sarili niya, mga sa mga kabataan ngayon na ganyan, kasuhan sa magulang. Halos sila maliliit, hindi mo sila pinabayaan. Nagkataon lang po na naghiwalay kami ng tatay niya, pero po siya babae, hindi ko po siya iniiwan. Lagi ko po yan nasa akin yan. No, hindi ko po siya iniiwan. Yung dalawang lalaki po, dun sa tatay niya at lalaki po, iyon. Yung dalawa niyo pong anak na yun. Oh, yung isa pong lalaki Na po, lalaki po. nasa akin. Yung isa po na malapit po sa tatay niya, nagtatrabaho. Sa sarili po naming bahay dun sa Bulacan, wala pong nakatira doon. Kasi po nag-asawa din po yung tatay niya. Nalungkot na ako dito sa maraming Maraming sakit po. ang ano po nito, Nay, basta ang ano ko po, mangulito kayo kasi kailangan nun natin ng ganun yung May transfer po na kung pwede po. Kung Basta talaga gawin niyo na po pong- lahat ng pakikiusap. Yung pakiusap talaga na, yung matindi ang ano nyo. Yung parang, Kailangan po talaga na ano. kasi kung basta parang, po i-refer parang po nakikita nila na parang wala lang po sa inyo yung pakiusap nyo, hindi ko kayo papansinin eh. Ngayon yung parang hinahabol nyo yung buhay ng apo nyo. po. Kaya sabi Papansinin nila, po kayo. pwede, kaya sabihin ko, kaya po ako nga po namin dinala rito para po malaman po talaga namin at masolusyonan po ng maaga hanggat po bata si baby. Kaysa po lumaki pa ng gano'n, sumobra laki na. Yun ang alam po gagawin ko. So, sa budget na eh, kumusta po yung budget? Meron naman po. Kumbaga yung nang umuwi po ako din, nasa ano pa po yung pera ko eh. Pero ngayon na eh, wag po 5,000. kayong ano, pero ngayon po, magkano Nasa kulang 3K na po. kulang 3,000 po? Sige po ganito kasi hindi po natin ano eh. Tapos gaya po niya, baka mapunta ko tayo sa Manila eh, no? So yun lang, ano po. Mag-iwan po ako ngayon ng ano. Kahit po, wag na po muna ninyong ibigay kung ano po, para po, ano ko, total naman po din eh. May pagkain naman po, may rasyon naman po dyan, makakatis naman po ako na iyon lang. Hindi naman po ako maluho na ano. Yung may pagkain naman po dyan na ano eh, yung almusal, tanghalian, hapunan, may pansarili naman po akong pagkain dyan sa ospital. Bali lang po kung ano, kape lang. Gatas at ano lang po ng ano ko ng apo ko, diaper. Wala naman pong bibilin dyan sa Oo loob. nga po eh. Kasi sabi niyo parang, ang ano niyo parang lalabas na rin po na yan, no? Oo po, parang ganun nga po, inihintay lang po yung sa ulo nga po. Sergeant po. Okay, sige po. Ito pong ano po, pagmamahal po ni Tita Neng pa, 2.5 po yan, no? Salamat po Welcome. sa pagmamahal po ni Ate Neng Pao po. Sa akin pong apo, may pambili po siyang gatas, diaper. Maraming salamat po. Ako, ito po kay Tita Rowena, yung po 10,135, i-ano natin ito. Sige, itabi. I-reserve natin Opo, din kailangan sa po. Opo, papunta po opo. sa Manila. No? Opo, mas lalong ano po yung gastos doon. Kung sa ano, Ayan, Katekram. Pag-pray po natin si Baby Chloe Katekram. Madami pong ano. Parang naisip mo nga ako si Baby Vincent natin. Katekram. Marami kong gagamutin. Nay, makatatag po kayo. Laban lang po siyempre kayo. po, ganun talaga eh. Unawain niyo Dahil naman po nandito yung na, anak niyo. nandito na po talaga eh. Ano po? Maraming salamat po. Ganyan po Nandito talaga na yung po mga batang talaga. hindi lumakiho sa atin. Ano po talaga? Puro unawa po talaga. Ang pinaintindi ko sa kanila, yung magulang na sila. Na yung napakalaki ng pagkakaiba ng dalaga sa may responsibilidad. Lalo't hindi normal yung anak niya. Yan po.
Kailangan maging mature talaga yung mga kabataan ngayon sa mga nag-aasawa, mata. Ano maisip nila bago nila ginawa. Alam po. Sigurado po napakaraming kabataan talagang kesa sa mas okay na yung mga magulang nila. Gusto nakakapag-aral sila. Pero mga kabataan ginagawa. Barkada dito, lahat na ng alam na. Dati, kami nga po, nagdalagat binata ako, hindi ako marunong uminom, manigarilyo. High-tech na po ngayon talaga. Mga bata ngayon, mga 6 na taon, nakikita ko yung iba sa lansangan, naninigarilyo. Marami po napapariwara. Kailangan po din talaga po ng gabay ng magulang. Pero pasalamat sila, may mga magulang pa sila na maaruga sa kanila kahit paano. Kahit kakulangan man ang pinansyal, ibig sabihin hindi pinabayaan yung apo nila. Sila. Ano yung, ano yung gusto niyong ipaintindi sa anak niyo? Na maging matured po yung pag-iisip niya. Yun lang po lagi ko sinasabi na hindi sa lahat ng oras malakas ako. Sana ibigyan ako ni Lord ng mahabang buhay para magabayan ko yung anak niya. Pero ako sa pagkakataon na ikaw pa rin ikaw pa rin yung magagabay sa anak mo kung sakaling hanggang saan yung buhay niya. Kasi ikaw bata ka pa. Yan po. Yun lagi ko sinasabi sa kanya. Maging matured ka sa lahat ng isipin mo kung yung pagkakamali niya na yan, sana hindi na maulit pa na isang pagkakamali, dalawang pagkakamali. Pag-isipan ng maraming beses. Ganun naman po sa lahat ng mga magulang, ganun na ipapayo sa mga anak nila eh. Sigurado po ako, ganun ang mga sasabihin. Basta lang nagpakatatag po kayo, Nagpapakatatag po ako na huwag akong magkasakit para maalagaan ko yung apo ko kahit sa ala po ang tulog, 2 oras. 3 oras. Kailangan po yun kasi pag gumising yung mga nurse, minsan naalimpungatan ka na pag nakakatulog ka. Bigla pag kailangan po talagang bumangon ka kasi may rotate na gagawin. Papausok, magpapadede, o may ilalagay na gamot, gano'n. Gano'n po talaga. Kategram, isama po natin sa prayers natin sila nanay, si Baby Chloe, si Baby Maui, at marami pong mga kababayan natin na may mga sakit. At yun, thank you ulit kay Tita Neng Pao sa pagmamahal sa mga kababayan po natin, yung 2.5 na inabot ko kay nanay. May budget pa naman, dinagdagan ko lang po yung pagmamahal ni Tita Neng Pao. At gusto ko lang din po magpasalamat sa grupo po ni Ate Michelle nung nakaraan, yung inabot ko po sa inyo, yung 5,000. Sa Techram Pure Hearts International, kay Ate Tintin yung 10,000. At saka po yung pagmamahal natin, Techram. Maraming salamat. Ituring niyo po yung naiabot ko is pagmamahal nyo na rin po yun sa mga natutulungan po natin. Basta kapit lang po sa ating Diyos. Laban lang po para sa apo nyo, sa anak nyo. Maraming salamat po. Talaga pong gano'n ang buhay. Unti-unti nating ipaunawa sa anak nyo yung mga dapat at mga dapat niyang ituwid ay tama po sana para mas maging responsableng ina siya sa kanyang anak. Ingat po kayo dyan. Sige po. Maraming salamat po sa Katekram po, sa lahat po ng mga bumubuo po sa inyo, mga grupo. Maraming salamat po sa marami pa po kayong matulungan. Tapos gusto ko lang magpasalamat ulit kay Tita Rowena H. Yung pong 10,134 pagka po na tuloy na sa Manila, yan idadagdag po natin sa budget kay Baby Chloe. Thank you mga Katekram. Salamat po. God bless po. We God love you po bless. with the love of God. Thank you po.